Hi, kamusta kaibigan? Ang pag-usapan naman natin ngayon sa pagliligtas ng Panginoong Hesus. Saan ka ba ililigtas ni Hesus o saan tayo nililigtas ni Hesus? Alam niyo ba dalawang bagay kung saan tayo nililigtas? Number 1, sa pagpapatuloy sa kasalanan. Number 2, sa impyerno. Yes, doon tayo ililigtas ni Hesus. He will keep us from sinning, from continuing in sin, at He will save us from hell. Kung isang taong naligtas, talagang kay Jesus ay ligtas na. Kasi babaguhin ka niya. Hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. Hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan, lumalakad ka sa katwiran, sa liwanag, sa matuwid, hindi ka pupunta na impyerno. Dahil yun ang pagliligtas ni Jesus. Puntahan natin yung mga talata na nagsasabi. Una, may sinabi sa 1 John chapter 3 verses 8. Ang nagkakasala, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay sa diablo. Ang sabi ng Biblia, na parito sa Jesus upang wasakin ang gawa ng diablo. Ang sabi daw, pag tayo daw ay nagpapatuloy sa kasalanan, we are living in sin, tayo daw ay sa diablo. 1 John 3:9, no? 1 John 3:8. Sabi niya, naparitong anak ng tao, anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng diablo. Ang ipinanganak ng Diyos, ang ipinanak na muli, sabi niya ng Biblia, 1 John 3:9, ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat ang binhi ay nananatili sa Kanya. Sabi doon, who is born of God, do not practice sin, do not continue in sin. He cannot sin or he cannot continue sinning because the seed remained in him. Si Kristo nananatili sa Kanya. No, ang salita ng Diyos nananatili sa Kanya. So, sino magliligtas sa ating kasalanan? Walang iba kundi si Jesus. Sabi nga yan, naparito. Si Jesus ay naparito upang wasakin ang gawa ng diablo. Naalala ko yung sinabi niya kay Pablo sa gawa 28:16. Kung di ako nagkakamali, 28:16, patuloy. Kung di ako nagkakamali sa talata, sabi niya, isinusugo kita, sabi na, upang ilipat sila mula sa kapangyarihan ng diablo doon sa kapangyarihan ng Diyos. At linisin, patawarin, at tumanggap ng kapatawaran sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Sabi ng Panginoon Jesus kay Pablo, sinusugo kita upang ilipat sila mula sa kapangyarihan ng diablo doon sa kapangyarihan ng Diyos. So, ang tao nasa kapangyarihan ng diablo pa pag wala ka pa kay Kristo. Kaya nagpapatuloy ka sa kasalanan. Paglalasing, pagdodroga, pambababae, pagsisinungaling, galit, poot, no, sakim, no? Lahat po yan gawa ng laman at naging alipin ka. Kaya sinabi na John, ng Panginoon sa John 8:24, unless you believe I am He, you will die in your sins. Maliban na sampalataya nyo na ako nga, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Ano yun? Mamamatay daw tayo sa ating kasalanan, sabi ni Jesus, pag hindi daw natin siya sinampalataya na siya nga. Sino ba si Jesus? Siya ang anak ng Diyos. He is the I am. Siya ang Kristo na naparito na upang magbayad at tubusin ating kasalanan. Yun ang paniniwalaan mo kay Kristo. Siya ang tagapagligtas at nagbayad ng kasalanan mo. Pag pinatinanggap mo yun, hindi ka mamamatay sa inyong kasalanan. John 8:24. John 8:34, 35, 36, na sinabi ni Jesus, sabi niya kung ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan, ngunit ang anak ng tao ay, ang anak ng Diyos ay palalayain ka sa kasalanan. Tunay ka nga maging malaya. So, if the Son will set you free, if the Son sets free, He will be free indeed. So, andun si Kristo pa nga magpapalaya sa atin sa kasalanan. So, kung gusto mong maligtas, ngayon ang kaligtasan, ngayon ang kaligtasan sa kasalanan Kasabi ng Biblia, sino man tumawag sa Panginoon maliligtas, Lord, patawarin mo ako. Pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, Romans 10:8, patuloy, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. Maliligtas ka ngayon, 2 Corinthians 6:2, now is the accepted time, now is the day of salvation. Ang pagliligtas ni Kristo sa kasalanan ngayon, hindi pagpatay ka na Sabi niya, mamamatay ka sa kasalanan unless you believe that I am He. So ngayon ka dapat maligtas. Paano hingi ka ng tawad? Tanggapin mo si Jesus as Lord, sa Kanya ka nasusunod, and Savior, siya lang ang tagapagligtas mo. Tanggapin mo yung mabuting balita.
na si Kristo ay namatay, nagbayad sa ating kasalanan. Inalis niya ang kasalanan na nasa libutan, John 1:29. So, kailangan tumawag kay Kristo, Lord, patawarin mo ako, palayain mo ako sa kasalanan. John 8:34, 35, 36, if the Son sets you free, you will free indeed. So, andun na po ang sagot. Para makagawa ka ng mabuti, kailangan mapalaya ka sa kasalanan. Si Kristo, hayaan mo muna si Kristo magligtas sa iyo bago ka gumawa. Kasi pag wala, hindi na sa'yo si Kristo. Roma 8:9, sino man walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. 1 John 5:11-13, binibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ang tinatahanan ng anak, may buhay. Ang hindi tinatahanan, wala nito. So, kailangan tumahan sa Jesus. Philippians 1:11, nagbubunga sa atin ang katwiran sa pamagitan niya. So, through Christ. 2 Corinthians 5:17, sino man na kay Kristo, bagong nila lang. 2 Corinthians 5:14, the love of Christ controls us. So, may fruit of the Spirit. Galatians 5:20-23 patuloy. So, makita natin, si Kristo, yun ang kaligtasan ni Kristo. Ililigtas ka sa buhay kasalanan. Dati drug addict, ngayon hindi ka na drug addict. Dati lasenggo, ngayon hindi ka na lasenggo. Nung araw, may mapatungayaw ka, mapamurang ka sa kapwa mo, ngayon hindi na. Ngayon ang pagbabago, si Kristo lang makakagawa niyan. Tumawag ka kay Jesus, siya magpapalaya sa iyo. The Son of Man you will be set free by the Son of God. Yun ang sabi ni Jesus, I came that they may have life and life abundantly. Ngayon, malaya ka na sa kasalanan, hindi ka na magkapatuloy. No? Pinanganak ka na muli, na born again ka, tinanggap mo si Jesus, naging anak ka ng Diyos. Galatians 3:26, you are sons of God through faith in Jesus Christ. Ngayon, tinanggap mo na si Jesus, ang kapatawaran, ililigtas ka ngayon sa impyerno. Alam mo ba, sabi, may ang buhay wala hanggan ngayon tinatanggap. Ngayon ka palalayain sa kasalanan, number 1, check. Ngayon ka tatanggap ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Hindi pagpatay na. Ang patay huli na eh. No, nadaya tayo ng relihiyon, hindi mo daw malalaman, hindi ka sigurado, nagkakasala ka. Kaya nga palalayain ka, tas patatawarin ka, tatanggapin mo ang kaligtasan sa kasalanan at buhay na walang hanggan ngayon. John 6:47, ang sumasampalataya may buhay na walang hanggan. 1 John 5:11-13, ang tinatahanan ng anak ng Diyos may buhay na walang hanggan. John 20:31, sabi ni Juan, sinusulat ko to sa inyo upang malaman ninyo na kayo may buhay na walang hanggan, na kayo sumampalataya sa anak. Saan tayo ililigtas ng Panginoon? Sa kasalanan at sa impyerno. John 5:24, ang sumampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Number 1, hindi na siya hahatulan at lumipas na mula sa kamatayan doon sa buhay. He who believes him who sent me has eternal life, shall not come into judgment. Hindi ka nahahatulan, but is passed from death, from eternal death to life. Alam mo ba, lumipas na eh. Bayad na kasi. Kaibigan, ang tigas ng ulo mo. Hindi mo maliligtas ang sarili mo. Matthew 19, 26, 27. Panginoon, paano ngayon maliligtas ang tao? Sabi ni Jesus, no? Dahil kautusan na pinag-usapan doon, paano magkaroon eternal life, sundin mo kautusan, pero hindi nasunod. Sabi ni Jesus, sa tao, imposible. Sa Diyos, walang imposible. No? Ang sabi ng Biblia, sumpa, no? Ang hindi makasunod sa kautusan. Galatians 4:5-6. Galatians 5:4. Kayo hiwalay kay Kristo. Kayo nagnanais maaring ganap sa pagsunod sa kautusan. Ang pagsunod sa kautusan ay mabuti, pero hindi tayo liligtas. Ngayon, si Kristo liligtas ka sa impyerno. Hindi ka nangahatulan eh, kasi siya hinatulan. Ano ba sa Judgment Day, ang Kristiyano hindi nahaharap sa Great Judgment Day. Hindi ka nakasama doon. Revelation 20, basahin mo, 4-6, nabuhay na muli ang mga Kristiyano. Binuhay na, first resurrection. After 1,000 years, Judgment Day. Revelation 20, 11-15. Ang mga galing impyerno, ang masasama, hinatulan sila sa kanilang gawa. Ang sabi sa Revelation 21-27, walang masama na makapasok doon. Magnanakaw, mapalamura, mga sinungaling, kundi yung lang nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sabi ni Kristo, Revelation 21-27, Luke 10:20, mapalad kayo sapagkat ang pangalan nyo ay nakasulat sa langit. So, para maligtas,
si Jesus lamang. Hindi ka nahatulin sa huling araw. Revelation 20:46 na buhay na muli. Tanggapin niyo si Jesus, tanggapin ang kaligtasan sa kasalanan at sa impyerno.